To be honest guys, last year medyo na-overlook ko yung Poco X7. Madalas hindi ko siya nasasali sa mga phone recommendations ko. And maybe that's because palagi kong naalala na manufactured by Samsung yung chipset niya. But this time around, para dito sa Poco X7, gawa na ulit ni TSMC itong MediaTek Dimensity 7300 na chipset na ginamit nila dito. And naalamin natin kung bakit nasabi ko na swabe lang ang experience with this device. After this quick unboxing. Yeah, you got me thinking, oh, you got me thinking out loud. You kept me waiting, waiting for the next time around. My heart is beating faster than the beat of a drum. Oh, we're all excited, just waiting for the night to come. I'm getting ready, ready, cause we're second to none. Okay, so full disclosure guys, pinadala sa akin to ni Poco 1 month before ng launch event, and yung video na to ginawa ko about 2 weeks before the launch event. So as of the moment, wala pa po akong details about the pricing on this device. So ilalagay ko na lang po dyan sa link sa comment section as well as sa description box yung actual price pagdating sa early bird promo dito sa Poco X7 and pati na rin sa Poco X7 Pro. Lahat po ng links nandyan sa description box or sa pinned comment. And with that out of the way, ito po yung black na colorway. At least yun yung naka-indicate dito sa box na pinadala sa akin. And meron tayong 512GB of storage and 12GB of RAM para dito sa variant na tinetest ko. Pero bago natin ituloy sa usapang specs, punta muna tayo sa build and design ng device na to. So this one has a faux leather back panel para dito sa colorway na nandito sa akin. And meron tayong gold trimmings dito sa camera module niya. And sobrang elegante ng dating nito dahil nga dito sa trimmings niya. Pero bukod pa sa aesthetics, napakaganda ng protection na nilagay nila dito. Meron tayong Corning Gorilla Glass Victus 2 na flagship level of protection para sa display natin. And meron na rin tayong IP68 water and dust resistance on this one. Now kung maalala nyo, yung Poco X6 last year only had IP54 water and dust resistance. So malaking upgrade po yun para dito sa Poco X7. Now moving on sa usapang software naman, naka HyperOS 1.0 pa rin to and naka Android 14 out of the box. So buti na lang naka Android 14 kasi gumagana pa yung taco stats. So mapapakita ko pa rin sa inyo yung FPS counter natin for the game testing. Kasi pagdating sa Android 15, wala pa pong compatibility yung taco stats. So wala muna tayong mga FPS counter na makikita nyo for future reviews natin sa mga Android 15 devices. But anyway, balik tayo sa usapang software. Smooth naman so far yung experience ko with the HyperOS 1.0 on the Poco X7. And while meron pa rin tayong mga pre-installed na applications, pwede pong ma-uninstall yan easily. Halos lahat po ng mga non-system apps, pwede nating ma-uninstall dito sa Poco X7. And para sa mga gumagamit ng third-party launchers, wala pa rin tayong support para sa gesture navigation on the Poco X7. Kaya kung mapapansin nyo dito, naka 3-button navigation pa rin ako for this device. But so far, yun pa lang naman yung nakita kong downside para dito sa HyperOS. Everything else runs smoothly on this device, whether you're just browsing social media or playing games. And then pagdating sa panonood ng videos, swak na swak talaga dito dahil naka 6.67 inches pa rin yung display natin. AMOLED and 120Hz refresh rate. Napakaganda pa rin ang kulay. Very vibrant, very contrasty. Black is truly black. And talagang sulit manood ng videos dito, whether it's YouTube and lalo na pagdating sa Netflix kasi supported na right away out of the box yung Dolby Vision na feature. So kung manonood kayo ng latest na Squid Game, activated po agad yung Dolby Vision feature nung palabas na yon. Yun nga lang, medyo may warning ako para sa inyo kasi naka-curved edge yung display po nito. So para sa mga flat panel fans only, well, baka hindi ito para sa inyo. Pero para sa mga gustong makasubok ng curved edge na display and very slim na device,
then swak na swak itong Poco X7 para sa inyo. Now, pagdating naman sa usapang performance, tulad na nabanggit ko kanina, naka MediaTek Dimensity 7300 na yung Poco X7. That means makakakuha tayo ng around 690,000 Antutu benchmark points on this one, which is a slight improvement from last year, and also napaka-stable pagdating sa 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test. 99% po yung stability na nakuha ko dito, and 850 yung best loop score. And actually, needless to say, napakaganda po ng thermals na nakuha ko on this device. And napatunayan ko mismo yan sa mga games na nalaro ko tulad na ng Genshin Impact, na kahit na sinagad ko yung graphical settings, solid pa rin yung thermals na nakuha ko. Hindi man lang lumampas ng 42 degrees Celsius. And kung gusto nyo pang cooler mismo yung performance, pwede nyo pang babaan yung graphical settings. Kasi again, sinagad ko po yung graphical settings on Genshin Impact. Kaya naman medyo mababa yung average na FPS na nakuha ko dito at only 35 FPS. I mean, kung base lang naman sa benchmarks, may idea na po kayo na hindi po ito yung pangsagaran talaga na gaming. Pero kung ang mga games na nilalaro nyo is Mobile Legends and Call of Duty Mobile, nako, swak na po para sa inyo itong Poco X7 kasi super smooth yung experience ko on both games. Sa Mobile Legends, ito po yung settings na available so far, and consistent naman po yung frame rates na nakuha ko at around 90 FPS. And pagdating naman sa Call of Duty Mobile, pagdating sa multiplayer mode, nakakuha ko ng very consistent na 60 FPS. So tatandaan nyo po kung casual gamer lang po kayo and hindi po heavy games ang nilalaro nyo tulad ng Genshin Impact, Wuthering Waves, sapat na po itong Poco X7 para sa use case nyo. Pero kung hardcore gamer kayo, ito po yung marirecommend ko sa inyo, itong Poco X7 Pro. Ililink ko rin po ito dyan sa description box. And kung gusto nyong malaman yung full details nito, panoorin nyo rin po yung full review ko on this device. But going back dito sa Poco X7, pag-usapan naman natin next yung camera nito. So meron tong 50 megapixel na main sensor, 8 megapixels na ultra-wide, and 2 megapixel na macro. So ito pa rin yung lumang combination na nilalagay ni Poco sa mga phones nila. And para sa akin, pwede na kung main camera lang naman talaga yung gagamitin mo most of the time. Yung ultra-wide niya, although hindi ganun kaganda, serviceable pa naman. Pero yung macro lens, of course, alam nyo na po yung kwento dyan. Hindi po ganun kaganda talaga yung macro lens na nilalagay ng mga phones on their devices. And then mapapansin nyo, yung mga shots natin on the Poco X7, medyo mataas yung saturation. So kung gusto nyo ng neutral look, you might need to adjust pa yung colors nito bago nyo i-post sa social media. Pero kung okay na kayo sa very vibrant na photos, then pwede nyo nang i-upload direkta sa social media. Pero generally, the images are sharp. Yun nga lang, pag low light scenario, mapapansin nyo na nagkakaroon tayo ng noise, nagsosoften talaga yung image, which is natural naman for most phones, lalo na at this price range. I'm guessing na nasa 15,000 peso price range ito. Pero pagdating sa video recording, meron tong 4K 30 FPS na stable, which is really good kasi yung mga alternatives natin with other brands, although binibigyan tayo ng 4K 30, 4K 60, hindi pa ganun ka-stable yung videos nila. Yun nga lang para sa akin, lagging behind yung selfie camera nito kasi meron lang tayong 1080p 60 FPS. So medyo makalumang specs na po yan in 2025. So hopefully, Poco will update their selfie cameras para magkaroon tayo ng 4K at least, or kahit bigyan nila tayo ng 2K. Diba? Yung mas mataas konti ng resolution kumpara sa 1080p. Finally, moving on, pag-usapan na natin yung battery nito. So meron tayong 5,100 mAh na battery capacity. Ayun nga lang guys, ito po yung downside. Binabaan nila to 45 watts yung fast charging natin from 67 watts last year sa Poco X6. I'm not too sure kung bakit nila binabaan yung charging speed dito, pero sana maintain na lang nila sa 67 watts. Or sana kahit naka 45 watts yung charging speed natin, tinaasan yung battery up to 5,500 or 6,000 mAh. Again, sana. But it is what it is. So, yun po ang dapat nyong pag-isipan kung sakali na pipiliin nyo itong Poco X7. Now, other things that you might want to know about the Poco X7, meron tong Go Wi-Fi, available po yun dito. And then yung 5G signal niya so far, based on my test, dito sa Metro Manila lang, is solid yung signal na nakukuha ko. Yung sa speed test dito sa studio ko using the 5G signal, yun po talaga yung usual na speed na nakukuha ko with 5G devices. Again, dito sa location ko. So overall, para sa akin, this is a really safe choice kung ang hanap nyo lang talaga is a good
daily driver na swabe yung experience, maganda yung display, solid yung performance, at hindi kamahalan. Kasi even though I don't have the prices yet para sa mga variants ng Poco X7, I'm assuming na nasa 15,000 pesos na price range ito. And para sa presyo na yan, sulit na sulit po yan. Lalo na pag may promo pa na mas mapapababa yung presyo sa early bird rate. So again, i-check out nyo po yung link dyan sa description box para makita nyo po yung updated na presyo para sa Poco X7 and sa Poco X7 Pro. So yun lang po muna yung mga gusto kong ibahagi sa inyo tungkol sa Poco X7. And what about you guys? Ano ang tingin nyo dito sa Poco X7? Is this something that you would highly consider para sa sarili nyo? Or would you stick it out with the Poco X6 or maybe the Poco X6 Pro kung baka magmura? Or will you go for the Poco X7 Pro na talaga namang solid yung performance? And kung gusto nyo mapanood rin yung review ko nun, i-upload ko na rin po yon dito sa Pinoy Tech Dad. And guys, kung gusto nyo pang matuto tungkol sa mga phones, may mga ililink po ako dyan. Panigurado, magugustuhan nyo yung mga yan. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Tech Dad. Kita-kita ulit tayo. Yeah, you